tanim ay wala na pong mga talbos. Kinat ko na po yung mga talbos nila kasi ito po yung best technique na pwede ko din pong i-share sa inyo at sa mga baguhan na hindi pa po alam ang ganitong pamamaraan na makakatulong po ito na mas lalo pong maging. Hello mga plantito-plantita, good morning po, good day po sa inyong lahat at si Plantita Joy ay andito naman po sa inyo upang ayan, magbahagi na naman ng aking mga kaganapan dito sa aking munting garden at kahapon po September 30, bali binawasan ko po ito. Ayan, binawasan ko po dyan at itinanim ko, pero ayan, bago ko po ipakita at kung saan ko po itinanim ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At yun nga po, naisipan ko pong bawasan ito para magkaroon po ng mga sanga kasi ayan, batid naman po natin na itong halaman na ito kahit matibay ito sa ulan at init at hindi siya alagain. Pero pag hindi natin ito pinutulan ay hindi po ito magsasanga. Kaya ayan, bali pinutulan ko, may natira pa naman yung iba. Hindi ko muna pinutol kasi kung hindi ko pa maitatanim. Pinutol ko lang muna yung pwede ko nang maitanim para hindi malanta. Ayan. Kumuha ako dyan ng mga sanga nila at dito ko po itinanim mga plantito-plantita. Kahapon po, ayan, nakita nyo po na ginawan ko po to ng content, in-upload ko po at talaga pong sinadya ko po na i-trim itong white candle kasi sabi ko nga po ay mayroon po akong gagawin dito. At kung mapapansin nyo po sa bahagi na ito ay hindi siya ganun ka-colorful at ang nanditong halaman ay si Don Ramon at yung variegated Aralia plant at itong wild tree plant ko din, ayan, at itong wild fiddle pig, ayan po, or sa madaling sabi, niyog-niyog or tawag nito, lubi-lubi. Pero hindi ko na po ito inalis dito kasi ayan, nakita ko sa mga vlog na ito ay kapatid nung fiddle fig na binibili po natin na halaman na pabilog yung dahon na pricey. Ito, kapatid niya to, kaso ito lang yung klase na pwedeng edible, ayan, pwedeng kainin at yung bunga naman nito ay nakakagamot, nilalaga. Yun yung pagkakaalam ko po, kaya hindi ko na rin siya dyan inalis. Itong ganitong wild fiddle fig na edible, ito yung marami dito sa aking garden at kung makikita nyo, yun po yung nanditong halaman at yung nandito sa ibaba medyo hindi ganun kakulay, kaya ayun po, kumuha ako at may malaking ibon, ayan, humuni. At ayan, dyan ko nilagay. Ang kulay po talaga nito ay maroon. Ayan, maroon po talaga siya. At eto, ito naman yung red sister. Talagang colorful po yan. At eto, colorful din po yan. Kumbaga, ito pong mga nakatanim po ditong inilagay ko, kahit hindi naman sila as in sobrang colorful, at least po, mayroon pa rin pong touch of color na ganito, mga red, pink, maroon ang kanilang dahon na magbibigay po ng kulay dito sa part po na ito, dito sa pa-circle po dito sa my garden. At kung mapapansin nyo rin po, pinutol ko po yung pinakatalbos. Ayan. Ang purpose po nito, bakit ko po pinutol yung pinakatalbos, ayan yung talaga pong pinakamura ng talbos nila. Kasi ito po yung best technique na pwede po nating gawin or pwede ko pong ma-share sa inyo na habang pinapa-stable at pinapatubo natin yung Hawaiian tea plant natin ay sabay din noon yung pagsuloy ay paglabas ng kailang magiging mga sanga. Kaya sinabay ko na pong putulin din yung talbos nila para sa ganun po habang nag-i-stable ito, magkakaroon din siya ng marami na pong tutubo na magiging niya pong sanga para hindi po siya leggy. Yun po yung purpose po kung bakit wala na po itong mga talbos. Dito po sa part na ito ay dito sa may bato, ayan, nilagyan ko rin po nitong ganitong variety ng Hawaiian tea plant. Parehas kasi sila mayroong touch of orange. Ito, may pagka-orange din ito, kaso ayan lang, pahaba lang yung dahon. Mas malaki-laki lang siya ng konti dito.
At eto talaga, orange Hawaiian tea plant po talaga ang ID nito. At diyan ko naman sila nilagay para nang sa ganun po magkaroon po ng kulay sa part na ito. At eto po, magkaiba po yung dalawa na yan. Eto, sa gilid niya, ayan, yung ano niya, yung kulay niya, at dito sa pinakagitna, ayan, eto po ay mas marami ang kanyang red pink bar, yung kulay, ayan, dark pink, ayan, mas marami. At ito yung mas maraming variety sa akin kasi ito yung mga pioneer kong variety ng Hawaiian tea plant na mayroon pa ako dito sa aking garden. Kaya ayan, magkaiba po yan. At dito naman po, ayan, bale, yung style ko po ng pagtatanim dito ay, kumbaga po, hindi siya ganun masyado kalawak yung distance kasi naman po, ang purpose ko naman po nito ay lumaki silang malagong tingnan at makapal tingnan. Kasi hindi naman po problema kung kumpul-kumpul itong Hawaiian tea plant kasi hindi naman po ito nagsasanga sa ibaba. Habang tumataas po ito, yun po nagigisang leggy. Talagang parang dito sa bagawak na hindi sila nagsasanga masyado sa ibaba. More on sa taas na. Parang si Hawaiian tea plant, talagang straight lang yung kanilang katawan at magkakaroon sila ng mga sanga pag pinutol po sila. At eto, pinutulan ko din po itong candy Hawaiian tea plant ko para din taas lang kasi din ng taas, wala naman ng suloy. Kaya pinutol ko para magkasuloy. Ito rin pinutol ko po para mataas na kasi ito para makahabol din itong mga bago. Ayan, bago ko itong tanim kahapon. Ito, kahit hindi naman siya ganun kakulay, hindi pa rin siya pure green. Ayan, green and apple green yung combination ng kanyang dahon. At naka-alternate po talaga yung tanim ko, yung kulay ng dahon. At eto, pinutol ko din po kasi nga po tumataas lang para magkaroon din po ng mga suloy dyan na magiging sanga niya po. At kahapon ng gabi, dinilig ko po talaga ito. Diniligan ko po. Nang sa ganun ay makasurvive sila sa sobrang init. Sobrang init po talaga kahapon hanggang ngayon. At ano po, mahangin kaya nakakatuyo po ng lupa at ng mga pananim. At eto, ayan, dito rin naglagay din ako, ganyan din po. Para paikot din po dito ay, dito sa front, paikot ay makukulay na Hawaiian tea plant ang aking tinanim po. Para nang sa ganun, kasi yung parang yung background dyan sa side na yan, sa likod, more on green. Ayan, kung nakakita nyo po, more on green. Kaya kailangan ko po mag-add ng counting touch of color. Ayan, touch of color. Kasi itong si Hawaiian tea plant ay mga colorful. Nang sa ganun po, hindi ganun ka-boring sa part na yan. At kahit saan lumingon din dito sa part ng aking garden ay magiging din pong attractive at makulay. Kaya ayan, sunod ko pong update sa inyo nito pag talagang stable na and then okay na yung mga dahon. Kumbaga makikita na po nating talagang buhay na po sila. At eto, yung ganito po kung kalalaking mga dahon na variety ng Hawaiian tea plant, 3 lang po itong mayroon dito sa aking garden. Eto, isa na po ito, yung ganyan po. Ito po yung pangalawa, yung ganito, yung parang may pagka-dark maroon. Ito po ay bali 4 itong puno na pinagsama-sama ko dyan, na nakatanim ito dati sa plastic na itim. At ayun, dyan na talaga sila. Nilagay ko na sila dyan hanggang sa napunit yung plastic at talagang nakakapit na sila sa lupa. At eto, napakakapal na po. Maganda pong tingnan sa part na yan na may 4 na puno ng Hawaiian tea plant na kumpul-kumpul. Kaya, ayan, malago pong tingnan at maganda. Ito po yung pangatlo sa variety ng Hawaiian tea plant po dito sa akin na ganyan po. Malaki yung dahon. Mga big, po yung dahon nila, big size ang dahon nila. Diyan ko rin po sila nilagay sa rason na para terno po dito. Terno po dyan. At ayan. Para magi sila dyan ng terno. Ayan, terno nga po. At eto,
galing po kasi ito sa shaded area kaya hindi po natin masyado nakikita yung ganda ng dahon. Pero lumalabas din po ang konting touch dyan po ng kulay sa dahon na yan pag direct sun. Pero kailangan ko lang sigurong ikat yung ibang sanga dito. Ayan. Ayan. Para makareceive din ng init ito. Hindi ko sana siya dyan itatanim kasi hindi siya ganun kainit, pero sabi ko hindi pwedeng hindi siya dyan kasi ang gusto ko talagang ma-achieve ay magsilang terno sila dito sa daanan, kaya nandyan siya. Ayan. At kahapon talagang tinatyagaan kong matumtum or matunaw yung mga tira-tirang basura, kaya kinakalkal ko po talaga yung mga natakpang pang basura para talagang maubos na maano yung para malinis po dyan. Kaya nakaready lang yung aking daspan dyan at walis para sa pagkalkal ko ng mga hindi pa na tutumtum. At yun po, sunod ko pong update sa inyo pag stable na po ito. At sobra pong excited ako na dumating yung point na sila dyan ay ganyan na rin katataas. Para na silang mga Hawaiian tree na matataas na at makukulay. Ito po yung ipagpapatuloy po natin mga plantito-plantitang gawin na maitanim. Kasi ang tagal na rin po nito, bali mahigit na pong 4 na buwan. Kasi mga 3rd week of May nang maputol ito dito sa may unahan ng aking garden, dito sa may malapit sa bahay. At yun nga po, sa paglilinis ko po dito sa may basurahan ay nakatambak lang po ito, nakasandig, nakadantay, ganyan siguro ang Tagalog, sa may saging. Tapos natakpan din ng mga kahoy. Mabuti na lang po at hindi naman tuluyang nabulok. Ang tibay po kasi ng halaman din na ito. Tingnan nyo po sa mahigit 4 na buwan. Palibasa nakadikit siya sa lupa. Talagang ayan, buhay pa rin po. At naguugat na nga po. At ito yung maganda sa halaman po na ito, hindi ito maselan. At talagang namumulaklak din naman po pati yan, mabango ang kanyang bulaklak at itatanim na po natin sila. Ang gusto kong lagyan dyan sa may dito, parang sa may ayan, parang sa corner dyan. At ayan, kasi pwede naman yun dyan sa tabi, maganda yun dyan sa side na yan. At itulad ko lang po dun sa kabila. Ayan, kasi 8 naman po yun, 8 puno na pwede kong itanim dyan, dito po sa bahagi po na ito. Sobra po ng lakas ng hangin kahapon, September 30, itong aking African tulip ayan, naputol. Ayan, naputol yung niya, sanga. Dyan po yan, dyan po yung galing, dyan po. Ay, nasaan? Dyan po yan, naputol po. Pero yung isa po, hindi naman po naputol. Ayan. At yung iba naman po ay dito. Ayan, dito. May plano po kasi akong itanim din dito. Ayan, tingnan ko na lang po kung saan po yun mas komportableng itanim.
Ayan po, dito ko na sila pinosisyon, 4 sila, ayan. Bali, 2 dangkal lang yung distansya nila sa isa't isa. Kasi matibay naman po itong halaman na ito. At mas maganda po kung medyo ganito lang yung space para makapal silang tingnan pag tumubo na po yung mga dahon. Ayan, dyan po. Siguro po kung naitanim ko na ito noong May, siguro madahon na ito. May ilang buwan din po kaya buti nga po hindi sila namatay itong mga sanga. Eto, dito rin po ito. Bali, dito po pala sa part na ito, sa pinakadulo ng boundary ko. Double po pala yung pakatanim ko dito pagkatanim ko po ng Hawaiian tea plant. Kasi ayan, ito yung isa, at saka ito, pinutol ko kasi ito kasi patumba yung ano niya, tubo. Ayan, bali doble. Kaya ayan, nagiging ng 3. Pero tama lang naman po yung distansya tulad doon sa kabila. Kaya magiging pong makapal yung part po na to dito pag tumubo na po itong mga fortune plant. Itong masanyana. Ayan. Ito pong masanyana na fortune plant ay ginagamit po to sa gagawa po ng mga decoration po ng mga bulaklak. Ayan, nakikita ko. Gamit na gamit po ang dahon po nito. At ayan, 4 din po sila dyan. 1, 2, 3, 4. Ayan, tama lang po yan dyan. Kasi ito ay matibay din po sa tubig. Ayan mga plantito-plantita, maraming salamat po ulit sa pagsama nyo po dito sa aking pagtatanim ngayong October 1. Sinamahan nyo naman ako ulit sa content na to, sa nagtiyagang manood ng aking routine dito sa aking munting garden. Ayan, sa lahat po ng mga subscriber na nadadagdag, welcome din po dito sa aking munting channel. Sa mga lahat-lahat na pong subscriber ko mula sa simula, maraming salamat po sa pananatili. Pananatili. Ayan, sa lahat po rin ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like and nag-share. Thank you so much po and God bless you all po. Ayan, pakita ko na lang po to sa inyo pag naging na pong malago. Ayan. Salamat po ulit. And God bless you all po.